Hindi ba dapat patay na ako? Nasaan ako? Bumagsak ang Jang Group. Napasok ba ako sa nobelang binasa ko magdamag kagabi? At naging manugang pa ng kontrabidang babaeng CEO, na sa huli ay naging tuntungan lang ng bida. Ding! Na-activate na ang Ultimate Villain System. Natanggap na ang Villain Starter Pack System. Host Jiang Cheng. Yaman, 66 yuan and 29 fen. Villain points, 0. Ding! Matagumpay na nabuksan ang Villain Pack. Nakakuha ang host ng 1.5 bilyong cash reward. Nailipat na ang balanse sa iyong account. Congratulations! Nakuha mo ang skill na Aesut Found. Tataas ng 50% ang attributes kapag nakasuot ng suit. Na-activate ang Martial Arts Combat, Advanced Firearms Mastery Skill, Charisma at Aura, Pera at Combat Power. Ang solid naman ng reward na to. Maaaring magnakaw ang host ng mga oportunidad ng bida, akitin si Suyaw, o baguhin ang plot para makakuha ng villain points. 100 villain points, para mag-upgrade ng isang attribute, makakuha ng villain points, at makakakuha ka rin ng mga reward. Kung ganoon, paninindigan ko na ang pagiging kontrabida. Ang unang hakbang ay simulan sa pag-akit kay Suyaw. Jiang Cheng, nababaliw ka na ba? Kahit na bumagsak na ang Jiang Group mo, ikaw pa rin ang fiancé ko. Hello, Lolo. Nasando ko na si Jiang Cheng. Sige, huwag na kayong magtagal. Jiang Cheng, bumaba ka na. Nandito na tayo. Lolo, nandito na si Jiang Cheng. Mabuti, maupo kayo. Maupo kayo. Jiang Cheng, medyo gamaan na ba ang pakiramdam mo lately? Salamat sa pag-aalala, Lolo Su. Okay naman po ang lagay ko ngayon. Sa nangyari sa pamilya nyo. Wala man lang akong naitulong. Hindi nga nakinabang ang Su Group, pero marami rin silang nakuha. Ang galing magpanggap, parang totoo, Lolo Su. Kasalanan ko dahil naging masyadong ambisyoso ako. Kaya nasira ko ang negosyo ng mga ninuno ko. May panganib talaga sa pagnenegosyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta't patuloy kang magsumikap, makakabangon ka rin. Ano ang mga plano mo ngayon? Hi. Wala akong pera. Hirap gumalaw. Wala pa po akong plano sa ngayon. Hi, Jiang Cheng. Naaalala mo pa ba ang engagement nyo ni Yao Yao? Ang kasal nyo ni Yao Yao. Dapat na nating ituloy ngayon. Ang ibig sabihin ni Lolo Su ay, lumipat ka muna sa bahay ni Yao Yao. Para mas makilala nyo ang isa't isa, kapag umayos na ang negosyo mo. Magpakasal na kayo. Kung hindi man umayos, magpapakasal pa rin kayo. Papasok ka sa pamilya Su. At tutulungan mo si Yao Yao na pamahalaan ang Su Group. Kung hindi makabangon, magiging manugang na lang. Ang galing talaga magplano ni Su Hanhai. Ang mga koneksyon ko bago ako bumagsak, magiging kapaki-pakinabang lang kung nakatali sa Su Group. Si Su Yao lang ang tanging maaasahan sa pamilya Su. Walang mapapala kung kukuha ng ordinaryong tao. Kaya naman, ako ay isang mahalagang pyesa sa laro. Kung matalo siya, wala siyang mawawala. Kung manalo siya, malaki ang kikitain niya. Dahil sinabi na ni Lolo Su, hanggang sa puntong ito, wala akong dahilan para tumanggi. Pumapayag ako, mabuti. Yao Yao, samahan mo na si Xiao Cheng para mag-ayos ng mga gamit. Pumunta na kayo sa inyo. Opo, Lolo. Nasa second floor ang kwarto mo. Unang kwarto sa kaliwa pag-akyat. Sige. At gaya ng sabi ni Lolo. Tao nakita ngayon. Kahit anong gawin mo. Kailangan mong i-report sa akin. Teka lang. Pantay tayo, di ba? Kung hindi bumagsak ang Jiang Group. Syempre, pantay tayo. Pero ngayon, isa ka lang manugang na nakikitira. Kailangan mong yumuko. Paano kung ayaw kong yumuko? Anong gagawin mo sa akin? Pipilitin kitang yumuko. Anong balak mong gawin? Tayo lang dalawa rito. Sa tingin mo, anong gusto kong gawin? Jiang Cheng, subukan mong gumawa ng kalokohan. Sisiguraduhin kong, sa kulungan ka pupulutin habang buhay. Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Anong pag-uusapan natin? Ang pinag-usapan namin ng lolo mo ay, pakakasalan kita kapag naging matagumpay ako. Hindi para maging manugang na nakikitira. Maliban na lang kung wala akong marating. Tsaka lang ako magiging manugang nyo. Kaya, dapat pantay tayo. Wala kang karapatang pasunurin ako. Pantay. Nakatira ka sa bahay ko ngayon. Umaasa sa proteksyon ko, Suyaw. Dapat boss at tauhan ang turingan natin. Sige, ako sa taas, ikaw sa baba. Ano sa tingin mo? Walang hiya ka. Tingnan mo. Ikaw mismo hindi pumapayag, boss at tauhan. Kung ayaw mo talaga,
Pwede mong kausapin ang lolo mo, para ipawalang bisa ang kasal. Wala akong tutol. Kung ayaw mo talaga, pwede mong kausapin ang lolo mo, para ipawalang bisa ang kasal. Wala akong tutol. Sige. Gawin natin ang gusto mo. Pantay tayo. Pinagkasundo tayo ni lolo, at ayoko ring magpakasal sa iba. Kahit paano, hindi masakit sa mata si Jiang Cheng. Sana ganito na lang noon pa. Maging mabait ka at sumunod, Miss Suyaw. Hawak na kita sa leeg. Ikaw. Anong ikaw? Sumama ka sa akin sa kumpanya bukas. Bibigyan kita ng posisyon. Ayoko, wala akong oras bukas. Ikaw, wala ka namang ginagawa. Anong pinagkakaabalahan mo? Kumikita ng pera. Ngayon nga, wala man lang akong pambayad sa hotel. Kung hindi ako kikita, mamatay ako sa gutom. Ang iyong bank account na nagtatapos sa 3,341 ay nakatanggap ng malaking halaga sa pamamagitan ng online banking na may halagang 52,100,000 yuan. Ikaw. Anong ako? Kulang ako sa lahat, pero hindi sa pera. Kaya, maupo ka. Ituring mong utang ito. Pagkalipas ng kalahating taon, kailangan mong ibalik sa akin ang 52.1 milyon kasama ang interes, Miss. Hindi ko naman sinasadya. Sa orihinal na nobela, 0 ang EQ niya. Kaya pala ang bilis niya akong natanggap. Ang daling utuin ng babaeng ito. Buksan ang personal panel. Ding, host Jiang Cheng. Yaman, 1,552,100,066 yuan and 29 fen. Villain points, 0. Special skill, suit fog. Nakawin ang swerte at pagkakataon ng bida. Para lumakas. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nanalo. Kung mananalo ako ang bida. Nga pala. May piging ang Pamilya Song sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama sa akin? Syempre, gusto ko ring makilala ang mahusay na doktor na nagpagaling sa malalang sakit ni Song Yunsheng. Sige. Dahil gusto mong pumunta, sumama ka sa akin sa susunod na linggo. Gabi na. Matutulog na ako. Teka. Bakit? Matutulog ako kasama mo. Lumayas ka. Kung ayaw mo, diwag. Buwisit na manyak. Ding. Dumating na ang sign-in gift pack. Bubuksan ba? Buksan. Matagumpay na nabuksan ang weekly sign-in gift pack. Attributes dagdag 5. Cash, 1 bilyon. Idagdag pa ang naunang 1 bilyon. Eksaktong 2 bilyon na. Sa wakas, may malaking halaga na akong magagamit. Song Ching ng Pamilya Song. Naalala ko sa nobela, may masama siyang balak sa asawa ko. Tamang-tama, gagawin kitang tuntungan ko. Naalala ko sa nobela, may tauhan siya, na pinagtaksilan siya. Tamang-tama para magamit ko. Ang yabang mo porket naka-G-class ka. Ikaw si Li Rui, di ba? Young Master Jiang, may kailangan ka ba sa akin? May ipapagawa ako sa'yo. Kapag nagawa mo, bibigyan kita ng 30 milyon. 30 milyon. Ano pong gusto ninyong ipagawa sa akin, Young Master Jiang? Madali lang. Maging especially iya ko sa tabi ni Song Ching. Imposible. Gusto mong pagtaksilan ko si Young Master Song. Kahit mamatay ako, hindi pwede. Hindi mo ba naisip? Kung sinipingan mo ang babae ni Song Ching, at ang bagay na ito, ay nalaman ni Song Ching, sa tingin mo, hindi ka ba niya itatapon sa Huangpo River para aipakin sa mga isda? Paano mo nalaman ang mga ito? Wala ka nang pakialam dyan. Kailangan mo lang malaman, kung iimbestigahan ito ni Song Ching hanggang dulo. Sa tingin mo, hahayaan ba niya kayong dalawa, na maging magkasintahang tumatakas? Lalo na, ang babaeng iyon, ay nanganak ng anak mo noong nakaraang buwan. Kung malalaman ito ni Song Ching, natatakot ako, na hindi lang ikaw ang mamamatay. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin? Sinabi ko na. Maging especially iya ko. Kung malalaman ni Young Master Song, hindi rin ako makakatakas. Huwag kang mag-alala, si Song Ching, hanggang kamatayan ay hindi niya malalaman, na pinagtaksilan mo siya. At saka, pagkatapos ng lahat, mapapasa iyo ang 30 milyon. Kaya ko ring gawin, na ikaw at ang taong mahal mo, ay makalayo at mamuhay ng payapa, kung malalaman niya ito. Mamamatay ka, mabubuhay ang anak mo, mabubuhay ang asawa mo. Bukod pa rito, bibigyan ko ang mga magulang mo ng 20 milyong pensiyon. Naniniwala ako sa pagkatao ni Young Master Jiang. May 10 milyon sa card na ito. Pagkatapos ng lahat, ililipat ko ang natitira sa card mo. Bukod pa rito,
Gamitin mo ang cellphone na ito para makipag-ugnayan sa akin. Hello, Young Master Song. Lee Rui, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa umaakyat? Kakaaway ko lang sa isang mayaman. Kakatapos ko lang ayusin. Nasa elevator na ako. Bilisin mo. Alam mo na ang gagawin mo. Sabihin mo sa akin ang mga mahalagang balita. Sige, Young Master Jiang. Buwisit na Jiang Cheng na to. Araw-araw nagpapakasaya sa labas. Tingnan natin kung anong gagawin mo kapag naubos na ang pera mo. Hinding-hindi na kita bibigyan ng kahit isang kasing. Saan ka nagpakasaya? Nakipag-usap ng negosyo. Bakit? 2 araw pa lang ang nakakalipas. Itinuturing mo na ang sarili mo bilang may bahay. Parang hindi maganda ang mood mo ngayon ah. Sabihin mo na, anong nangyari sa kumpanya? Ang proyektong kakatapos ko lang pag-usapan ay pinakialaman ng pamilya Song. May paraan ako. Gusto mo bang marinig? Sabihin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, di wag. Hay nako, sabihin mo na kasi. Ano? Halikan mo muna ako. Lumayas ka nga. Sige na nga. Ganito yan. Huwag mong hawakan ang kontratang iyan. Iyan ay isang patibong na inilatag ng pamilya Song at Guangchen Real Estate. Isang patibong. Kanselahin mo na lang agad ang kooperasyon. Pero, ang plano para sa lupang iyon ay isang proyekto para sa University City. Kikita tayo ng hindi bababa sa 10 bilyon. Kung totoo man o hindi, kumuha ka na lang ng profesional para imbestigahan iyon, di ba? Iniisip mo pa rin bang niloloko kita? Sige. Binabati kita, host. Matagumpay mong nabago ang kapalaran ni Suyaw. Naibigay na ang reward package. Buksan. Matagumpay na nabuksan ang task package. Nakakuha ng 5 attribute points. Master level piano skills. Ilagay lahat ng attribute points sa lakas. Ang susunod ay ang pag-agaw. Sa pagkakataon ng bida na si Yetian, naalala ko na umasa lang siya sa isang pirasong lupa para kumita ng 100 bilyon. Susunod. Ang 100 bilyong ito ay magiging akin na. Dapat dito na yun. Young Master Jiang, anong problema? May kailangan ka ba sa akin? Gusto kitang kausapin tungkol sa negosyo. Kakausapin mo ako tungkol sa negosyo. Wala naman tayong masyadong interaksyon, di ba? Kapag may parehong interes, magkakaroon tayo ng interaksyon. Sabihin mo nga. Tingnan natin kung interesado ako. Yung lupang binili mo ilang taon na ang nakakaraan. Yung hindi natapos na proyekto. Naalala mo pa ba? Yung Palujing investment na yun. Syempre naalala ko. Sa kabuuan, nag-invest ako ng 500 milyon. Dahil sa mga patakaran mula sa itaas. Pinagalitan ako ng tatay ko ng 3 araw at hindi ako makalabas ng bahay. Bakit? Interesado ka ba sa lupang iyon? Bigyan mo ako ng 400 milyon at ibebenta ko sa'yo. Hindi ako bibili. Nandito ako para makipagtulungan sa'yo. Makipagtulungan. Anong magandang pagtutulungan sa bagay na yan? Dahil sa lupang ito, kahit ang allowance ko ay nilimitahan. Sa tingin mo ba lolokohin kita? Bibigyan kita ng 300 milyon. Ilipat mo sa akin ang lupang iyon. At bibigyan pa kita ng 25% equity. May alam ka bang inside information? Kung may inside information man ako o wala, mahalaga ba yun? Kahit na meron. Alam ba ng pamilya Liunyo kung paano makuha ang pinakamalaking kita? Ako ang profesional dito. Makinig ka sa akin, hindi ka magkakamali. Kapag nagtagumpay ito, kailangan mo lang humiga sa kama at magbilang ng pera, Brother Cheng. May iba ka pa bang alam? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Ikaw ang nag-aproba sa lupang iyon. Kailangan mo lang maglaan ng oras para ihanda ang equity transfer agreement. Pagkatapos, maghintay ka na lang sa hatian ng pera. Kung ganun, bigyan mo muna ako ng 300 milyon. Sige. Ita-transfer ko na sa'yo ngayon. Brother Cheng. Ano na ang gagawin natin ngayon? Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Bukas, siguraduhin mong mailipat ang shares. Ihanda mo na ang kontrata. Sige. Young Master Jiang, dinala ni Song Qing si Yetian ngayon. Mukhang malapit sila, parang may pinanggalingan siya. Maganda. Subukan mong mapalapit kay Yetian. Huwag kang magpapahuli. Mukhang. Gagabihin na naman ako ng uwi ngayon. Hello, guwapo. Mag-isa ka lang ba? Ililibre kita ng inumin. Pasensya na, may hinihintay ako.
First time mo ba rito? Mag-enjoy ka lang. 放开玩才开心嘛！ Young Master Song, hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Kahit uminom lang tayo. Naiintindihan ko. Li Rui, kumuha ka ng alak. Si Young Master Song pala. Young Master Song, hindi ba ako late? Hindi. Sakto lang ang dating mo. Nga pala, ipapakilala ko sa inyo. Ito si Kuya Ye. Hello, Kuya Ye. Taga saan po kayo, Kuya Ye? Taga Capital ako. Kasalukuyang nag-aaral sa Magic City. Mula sa Capital. Baka mula siya sa pamilyang iyon. Kaya pala tinatawag siyang kuya ni Young Master Song. Hello po, dahil gumastos kayo ng higit sa 100,000. Ito po ang libreng fruit platter at red wine. Ang inosente naman ng babaeng ito. Ang mga ganitong babae, hindi nakukuha sa pera. Huwag mo nang isipin. Young Master Ye, nagustuhan mo ba? Sa itsura mo, siguradong papasa ka. Ano bang iniisip nyo? Kung hindi mo kayang pasayahin ang isang tao, huwag mo na siyang saktan. Oo nga, tama si Young Master Ye. Ang kapatid mo ang gusto ko. Miss Maganda, huwag ka namang masyadong saplada. Mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad. Samahan mo kaming uminom. Hindi ako umiinom. Pakiusap, tumabi kayo. Huwag naman ganyan. Matututo ka rin kapag nakainom ka na. Halika. Sasamahan ka ni Kuya uminom. Pakiusap, tumabi kayo. Binibigyan ka na ng mukha. Ayaw mo pa. Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo ng maayos. Ngayong gabi. Hayaan mong pagsilbihan ka namin isa-isa. Huwag ka nang tumingin. Umalis na tayo. Takbo na. May dala silang kutsilyo. Naghatid lang naman ako ng alak. Bakit nangyari ito? Ang lala naman manakit ng mga mayayamang ito. Kuya, hahabulin ba natin? Huwag na. Tapos na ang misyon. Senior Jiang Cheng, salamat sa paghatid sa akin. Maraming salamat talaga sa tulong mo ngayong gabi. Wala yon. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Kung mangyari ulit ito sa susunod, tumawag ka agad ng tulong. Senior, pwede ko bang makuha ang contact number mo? Ililibre kita ng pagkain pag may time ako. Sige, i-scan mo na lang ako. Villain points plus 50. Senior. Mauna na ako. Young Master Song, bankrupt na si Jiang Cheng. Saan pa siya kumukuha ng kapal ng mukha para magyabang? Kaya nga, wala nang ang pera, nagmamayabang pa. Kung ikukumpara sa pagiging low-key ni Young Master Song, langit at lupa ang pagitan. Young Master Ye, huwag ka nang magmukmak dyan. Tagay tayo. Terra, sige. Pasok. Ito ay Brother Ye, mga matatanda na tayo. Terra, upo. Hali kayo rito. Mga magaganda, gusto nyo bang uminom kasama namin? Lumayas kayo. Habang maganda pa ang mood ko. Mga basag ulo, sino ka ba? Sa lugar na ito, wala pang nang ahas na kausapin ako ng ganyan. Ano bang gusto nyong gawin? Ako si Songqing. Sigurado ba kayong gusto nyong gumawa ng gulo? Wala akong pakialam kung Songqing ka o Songjiang. Kung manggugulo kayo rito, walang makakalabas ng buhay. Bata, ano bang gusto mong mangyari? Ang lugar na ito ay protektado ni Sister Hong. Kung gagalawin niyo ako, hindi ba kayo natatakot na itapon sa ilog? Ako na ang bahala kay Sister Hong. Huwag kayong gagalaw, pulis ito. Huwag kayong gagalaw, pulis ito. Brother Ye, huwag kang mag-alala. Pupunta ako mamaya para ilabas ka. Sigurado ka bang gusto mong lumipat? Oo, nakapagdesisyon na ako kung saan ako pupunta. Bakit? Hindi ba maganda rito? O baka naman ang perang pinahiram ko sa'yo ay naubos mo na sa pagpapakasarap. 5,210,000 naibalik ko na sa'yo. Syempre, tuloy pa rin ang pastahan natin. Tutal, isang magandang babae na tulad mo, walang sino man ang gustong palampasin. Ikaw,
Saan ka kumuha ng pera? Pinaghirapan ko. Kung paano ko nakuha ang pera ko. Malalaman mo rin kapag pinakasalan mo na ako. Sige na, aalis na ako. Magkita na lang tayo ulit. Kung mamiss mo ako, tawagan mo lang ako kahit kailan. Lagi akong nandito para sa'yo. Hello, Lolo. Lumipat na si Jiang Cheng. Sa wakas, nakabalik din. Noong hindi pa bumabagsak ang pamilya Jiang, walang makakapantay sa mga koneksyon ko dito sa syudad. Tigilan na ang pag-asa sa iba. Hindi na kailangang magtago. Karapat-dapat naman talaga ako sa lahat ng atensyon. Nagbago ang takbo ng kwento. Nakakuha ng 200 villain points. Malaki ang pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon. Nakakuha ng 500 villain points. Masyadong abala sa trabaho ang dating may-ari ng katawan na ito. Kulang sa ehersisyo. Kailangan kong pataasin ang stats ko. Lakas plus 1. Bilis plus 5. Kasalukuyang villain points, 250. Itabi ang 250 para sa emergency. Sapat na to. Hello, Lolo Su. Cheng. Sabi ni Yao, lumipat ka na raw ngayong gabi. Opo, may pastahan pa rin kami ni Suyaw. Hindi magandang magsama kami sa iisang bahay. Saan ka titira? Kung hindi maganda ang kalagayan mo, bumalik ka na lang. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Sige po, gagawin ko po. Matandang tuso. Puro pansariling interes lang ang nakikita nyo. Walang totoong pagmamahal. Pamilya Song at Pamilya Su. Gusto ko na kayong tapusin. Hello. Sino to? Ako to. Bakit ka napatawag? May ipapagawa ako sa'yo. Ano yon? Masyadong tahimik ang syudad ngayon. Parang patay na tubig. Gusto kong guluhin ulit ang laro. Kuya, kumikita lang ako ng panggastos. Boss Cheng, mas bulok pa tong lugar na to kaysa sa bodega namin. Ano bang meron dito? Binigay ko na sa inyo ang kumpanya. Ano pa bang gusto nyo? Ikaw ang legal representative. Ibigay mo sa akin sa loob ng 1 linggo. Si Wan Minghua ang umutang noon. Wala akong kinalaman dun. Magbayad ka ng utang. O pasamayin mo ang kapatid mo kay boss mo ng 1 gabi. 500,000. Sapat na yun para sa kalahating taon niyang kita. Sino yan? Banatan niyo siya. Alis. Kaibigan, salamat. Boss Cheng, ito ba ang taong hinahanap mo? Sa tingin ko, wala namang espesyal sa kanya. Ikaw si Johao, tama, ako nga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Magpapakilala muna ako. Ako si Jiang Cheng. Kayo ba si President Jiang ng Jiang Group? Oo, matagal na akong humahanga sa inyo. Hindi ko inaasahan na kayo ang magliligtas sa akin. Kaya pala pamilyar ang mukha nyo. Nga pala, President Jiang, bakit nyo po ako hinahanap? Mr. Joe, ano ang plano mo ngayon? Sa totoo lang, bagsak na ang negosyo ko. Yung mga umalis kanina, mga naniningil ng utang yon. Wala pang direksyon ngayon, yung walang kwentang 500,000. Huwag na kayong mag-abala, Boss Jiang. Kaya ko na itong Solace Yunen. Oh, sigurado ka. Kung hindi mo babayaran ang 500,000 ito, kukunin nila ang bahay na ito bilang pambayad. Ito siguro ang sa mga magulang mo. Ang tanging ari-arian na iniwan sa inyong magkapatid, tama, malapit na itong give-in. Ang bayad pinsala na ito, papayag ka bang ibigay? Lalo na, si Wang Hu ay aso ni Song Qing. May lakas ka ba ng loob na lumaban? Mula ngayon, hindi mo na kailangang bayaran ang 500,000 ito. Hindi ka nababalikan ng apelyidong Wang. Pumunta ka sa bago kong kumpanya, maging presidente ka sa paningin ng publiko, 1,000,000 taon ng sahod, at may 1% bahagi pa. Kaya ko ba? Sabi ko kaya mo. Bukod pa rito, babayaran kita ng karagdagang 1,000,000, bilang panliligaw mo. Dowry.
Nagtayo ako ng negosyo, para mabigyan ng magandang buhay ang kapatid ko, at siya. Pinipilit na magpakasal ng pamilya, kung hindi matutugunan ang mga kondisyon. Boss Jiang, pumapayag ako, susunod ako sa'yo, masayang pakikipagtulungan. Nagbago ang takbo ng kwento, nadagdagan ng 1,000 ang villain value. Tara, punta tayo sa teritoryo ni Wulong. Hanapin natin siya. Hindi ako pupunta. Nag-agawan ng teritoryo ang pamilya ko at ang pamilya niya. Nagkaroon ng hidwaan. Ako ang bahala kung may mangyari. Kung hindi maganda ang relasyon, ikaw rin ang mahihirapan sa huli. Sige, pagkakatiwalaan ulit kita. Hello sa inyong dalawa. Nasaan si Wulong? Dito po. Boss Jiang, upo po kayo. Ang bata ng pamilya Liu. Humanap ka ng pwesto mo. Boss Jiang, hindi ko alam kung bakit nyo ako hinahanap. Ano po ang maipaglilingkod ko? Kakausapin kita tungkol sa negosyo. Sige. Malaki ang negosyo ni Boss Jiang. Kahit na nalugi, mas magaling pa rin sa akin. Isang daga sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan natin. Gusto mo bang umangat? Gusto mo bang umangat? Lumabas kayong lahat, isara nyo ang pinto. Boss Jiang, ituloy nyo po. Kami ni Liu Feng, may isang hindi tapos na proyekto, bibilhin sa susunod na linggo. 2 kumpanya ng real estate sa malapit. Pagkatapos ng 2 linggo, ikaw ang bahala sa pagpapatatag ng trabaho. Bukod pa rito, yung mga nasa ilalim mo, mga maruruming negosyo, ibigay mo lahat sa mga tauhan ni Songqing, Wang Hu. Ano? Boss Jiang, ito. Pero ito ang pinakakumikitang negosyo ko. Ibigay mo na, mayroon man lang 2 o 3 bilyon. Ito ay kita pa lang sa ibabaw. Ibigay mo na, mayroon man lang 2 o 3 bilyon. Ito ay kita pa lang sa ibabaw. 2 o 3 bilyon. Hindi mo ba naisip, kung si Songqing ay nakuha ang kahinaan ng kumpanya mo? Mabubuhay ka pa ba bukas? Isa pa. Ang asawa mo ay pinatay ng mga tao mula sa pamilya Song. Boss Jiang, basta't makakapaghiganti ako, huwag na nating pag-usapan ang 2 o 3 bilyon. Kahit na maubos ang lahat ng yaman ko, handa ako. Boss Jiang, yung anak ko, gusto lang maging isang mayamang walang ginagawa. Ano ang gagawin niya sa hinaharap? Bahala na siya sa sarili niya, walang problema. Nga pala, may isa pa akong sasabihin. Sabihin mo, Boss Jiang, ang anak na pinalalaki mo ngayon, ay hindi mo tunay na anak. Ang anak na pinalalaki mo ngayon, ay hindi mo tunay na anak, ano? Ang anak ni Wulong, ay hindi pala niya tunay na anak. Alam pa ni Jiang Cheng ang ganitong bagay. Diyos ba siya o demonyo? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Hindi mo na kailangang malaman. Tandaan mo lang, sa mundong ito, walang bagay na hindi ko alam. Boss Jiang, ang tunay kong anak, nasaan siya? Kapag tapos na ang lahat, sasabihin ko sa iyo. Gawin mo ang mga iniutos ko, tapusin mo lahat, kung may anumang mangyari, tawagan mo ako. Boss Jiang, ang ipinangako mo sa akin, huwag mong kalimutan, huwag kang mag-alala, hindi na kailangang ihatid. Sige, Boss Jiang. Sabihin mo nga, anong sitwasyon? Ang nararamdaman ko para kay Jiaki, hindi mo maiintindihan, Boss Jiang. Noong nagtatayo kami ng kumpanya, sinamahan niya akong magbayad ng utang. Nung mga panahong bagsak ako, siya rin ang laging nandyan. Nag-aalaga at hindi ako iniwan. Pero, kahit anong pilit ko, hindi pumapayag ang pamilya nila na magsama kami. Ngayong alam nila na nagtatrabaho ako para sa iyo, lalo silang hindi pumayag. Maliit na bagay lang yan. Isang pamilya, Huang. Madaling ayusin.
Isang pamilya Huang lang, madaling ayusin. Sa auction ngayon, nakabangga ko ang panganay ng pamilya Song. Nandoon din ang direktang linya ng pamilya Huang. Ang pamilya Huang na umaasa sa mga Song. Syempre tatanggihan nila si Zhou Hao. Pagkatapos ng lahat, bangkarote na ako ngayon. Pero bilyonaryong CEO pa rin ako. Kahit bigyan mo sila ng 10 beses na tapang, hindi nila susubukan. Ang bagay na ito ay tamang-tama para mapasunod ko si Zhou Hao. Para maging tapat siya sa akin, bilang aking puppet CEO. Tara na. Habang oras ng pagkain, sasamahan kita sa bahay ng girlfriend mo. Tingnan natin kung gaano kalakas itong pamilya Huang. Boss Jiang. Hindi sapat ang mga salita para magpasalamat. Mula ngayon, susunod na ako sa'yo. Congratulations host sa pagpapasunod sa supporting character na si Zhou Hao. Malaking pagbabago sa plot. Villain points plus 2,000. Congratulations host, nabago ang unang plot sa loob ng 7 araw. Attribute points plus 20, cash plus 500 million, source of funds. Dumaan na sa secure channels, ililipat ng by batch sa account ng host. Tara na. Boss Jiang. Dumayo ka pa rito. Ano ang maipaglilingkod ko? Lolo Huang. Narinig ko, ang partner kong si Zhou Hao, at ang apo mong si Huang Jiaqi, ay nagkakaibigan. Hindi ka raw pabor. Kaya nandito ako para magtanong, kulang ba ang dowry? O hindi sapat ang galing ni Zhou Hao? Wala sa mga yan. Ang apo ko, ay may asawa na, kaya, Miss Jiaqi, engaged ka na ba? Hindi. Lolo Huang, ang pagsisinungaling ay hindi tamang desisyon. Boss Jiang. Ito ay usaping pampamilya ng mga Huang. Kung kanino magpapakasal ang apo ko, wala kang karapatang magdesisyon. Kung kanino magpapakasal ang apo ko, wala kang karapatang magdesisyon. Tama. Pero, Miss Huang Jiaqi, may karapatan ka ring pumili, di ba? Bakit hindi mo tanungin? Miss Jiaqi, payag ka ba na makasama si Zhou Hao, Boss Jiang? Gusto kong makasama si Ehao. Walang galang. Huang Jiaqi, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng lolo kahapon? Huang Qingsheng, disiplinahin mo ang anak mo. Hindi niya alam ang lugar niya. Mag-ingat ka, baka palayasin kayo ni ama, sa pamilya Huang. Ate. Jiaqi, hindi siya lumaki sa pamilya Huang. Ang kaligayahan niya, hayaan mo siyang magdesisyon. Para sa pamilya Huang ako, ginawa ko na ang lahat, hindi pa ba sapat para sa kaligayahan niya? Huang Qingsheng, kung wala ang pamilya Huang, anong karapatan mo? Lalala ba ang sitwasyon ngayon? Lalala ba ang sitwasyon ngayon? Ginoong Huang. Paano ang 5 milyong dot? 5 milyon. Hindi kulang ang pamilya Huang ko. 100 milyon na lang. Boss Jiang. Sigurado ka ba? Ginoong Huang. Ako, si Jiang Cheng, ay tumutupad sa usapan. Kaya lang, ang 100 milyong ito, ay ibibigay lang sa mga magulang ni Huang Jiaqi, Huang Qingsheng. Pera. Ilagay sa pampublikong account ng pamilya Huang. Sa mga taong ito, kumain kayo sa pamilya Huang. Ginamit ang pamilya Huang. Ngayon ay dapat nang magbayad. Kung hindi magbibigay ng pera, lumayas kayo sa pamilya Huang. Mula ngayon, hindi na ako bahagi ng pamilya Huang. Ikaw, hindi rin kita ama. Nasa bingit ng kamatayan ang nanay ko. Hindi ka man lang bumisita. Ang kumpanya ko, ibinigay mo kay Huang Qingxiang. Ngayon, ibebenta mo pa ang kaligayahan ng anak ko. Bastos. Kung mag-iindi ka pa, lumayas ka. Bastos. Kung mag-iindi ka pa, lumayas ka. Wala kang kwenta. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya ko. May mukha ka pang magsalita sa akin. Ginoong Huang, gamitin ang 100 milyong ito, para magtayo ng isa, bagong kumpanya ng konstruksyon. Ano sa tingin mo? Aba. Boss Jiang, nagpapatawa ka ba?
Ang kumpanya ng konstruksyon sa Modu ay puno na. Ano ang gagamitin mo para suportahan? Nakakatawa talaga. Tanga. Kung hindi dahil buhay pa si Wang Wangzhou, sa utak niyang iyan. Kung hindi dahil sa pamilya Song, matagal na siyang bangkarote. Boss Jiang, hindi niyo alam, ang merkado ng konstruksyon sa Modu, walang problema sa pagtatayo ng kumpanya. Pero ang negosyo, kailangan mo lang itayo ang kumpanya sa loob ng 2 linggo. Maghanap ng mga supplier. Ang problema sa merkado, ako na ang bahala, Tito Huang. Sagutin mo muna si Boss Jiang. Kakausapin kita mamaya. Huang Qingsheng. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang paalisin ko ang buong pamilya nyo, sa pamilya Huang? Ama. May 2 tanong ako. Noon, nasa bingit ng kamatayan ang nanay ko. Bakit hindi mo siya nakita sa huling pagkakataon? Bakit hindi ka naglabas ng 200,000 para iligtas siya? Mabubuhay pa sana siya. Bakit hindi ka naglabas ng 200,000 para iligtas siya? Mabubuhay pa sana siya. At saka, sa lahat ng taong ito, itinuring mo ba akong bahagi ng pamilya Huang? Ang pangalan ni Jiaki, nailagay ba sa family tree? Ano ba talaga kami, sa paningin mo? Naiintindihan ko na. Anak lang ako ng isang kabit. Kahit anong gawin ko, parang obligasyon ko lang. Simula ngayon, ang ugnayan nating mag-ama ay putol na. Sa dami ng ginawa ko para sa pamilya Huang, sapat na yun bilang pambayad sa pagpapalaki nyo sa akin. Simula ngayon, hindi na kita ama. Kahit ano mula sa pamilya Huang, wala akong kukunin kahit isang kasing. Jiang Cheng. Tapos ka na bang manood ng komedya? Pasensya na sa abala, makakaalis ka na. Boss Jiang, sige na. Hindi ka na ihahatid ng pamilya Huang. Zhou Hao. Tara na. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung magagawa mo o hindi, nasa sayo na yan. Magpapadala muna ako ng 100 milyon para sa magiging biyenan mo. Ang construction company, kailangan kong makita. Pero hindi ito libre. Sa kumpanya niya, gusto ko ng 55% ng shares. Ang matitira, ituring mong dowry. Huwag kang mag-alala, Boss Jiang. Hindi kita bibiguin. Sa side mo, sa loob ng 2 linggo, gusto kong makita ang porma ng kumpanya. Magpapadala muna ako ng 500 milyon. Kabuo ang 600 milyon. Huwag mo akong paghintayin. Maliwanag. Miss Su, anong kailangan mo sa akin? Bakit? Na-miss mo ba ako? Jiang Cheng, bukas may party ang pamilya Song. Pupunta ka ba? Pupunta. Bukas ng 7 PM. Sasanduan kita. Sige. Hihintayin kita. Sige. Magsisimula na rin sa wakas. Boss Jiang. Ang mga utos mo kagabi, nagawa ko na lahat. Lahat ng negosyo ko, binigay ko na kay Wang Hu. Akala nila nagpapakita ako ng kahinaan. Susunod, linisin mo lahat ng mga maduduming transaksyon. Humanap ng pwedeng umako ng kasalanan. Sa mga ako, bayaran mo ng sapat. Humanap ng may mabigat na problema sa pamilya. At may edad na. Huwag mong hayaang makahanap ng butas ang pamilya Song. Opo, naiintindihan ko. Tungkol ito sa paglilinis ng pangalan. Hindi ako magpapabaya. Mabuti. Gawin mo ng maayos. Hindi ka magsisisi. Hi, kapatid na Ye. Ang mga taong dumating ngayon, marami sa kanila ay pumunta dahil sa iyong pangalan. Ang mga taong ito ngayon, halos sirain na ang pintuan natin. Hindi na kailangan ng ganitong kalaking palabas. Nako, huwag ka nang magpakumbaba. Ang mga sakit na Gina Momo,
Kahit ang mga doktor sa Jongnon High, hindi kayang gamutin. Kapag ginanap ang piging na ito, sa buong itaas na lipunan ng Modu, sino ang hindi nakakaalam sa iyo, sa iyong titulo bilang isang dakilang doktor? Ang Modu ay isang stepping stone lamang. Kapag nakapasok na ako at nakatayo sa Kyoto, saka lang ako maituturing na nasa tuktok ng Dragon Country. Hi! At saka, narinig ko na ngayong gabi, may darating na isang matandang lalaki na may nakakatakot na pagkakakilanlan. 宋少，您家那位神医 Darating kaya siya ngayong gabi? Kung darating siya, tulungan mo akong ipakilala sa kanya. Huwag kang mag-alala, Young Master Bai. Mamaya, darating ang dakilang doktor. Ang relasyon ko kay Divine Dr. Ye ay medyo maganda. Nitong mga nakaraang araw, sinamahan ko si Ye Tian para makipagkita sa mga mayayaman. Ako ang nag-ayos ng lahat ng kanyang itinerary. Hindi man lang siya pumunta sa clubhouse. Gusto ni Lolo, na umasa ako sa kanya, para makuha ang karapatan sa pagmamana ng pamilya Song. 哦，那 Mabuti naman kung ganoon, ang sitwasyon ng aking lolo. Alam mo rin. Ang pagpunta ko rito ngayon, pangunahin na ay, para sa dakilang doktor. Pagdating ng oras, siguraduhin mong maipakilala mo ako, Young Master Song. Pagkatapos ng gabing ito, ang katayuan ng pamilya Song sa Modu, tiyak na angat pa ng isang hakbang. Young Master Song, huwag mo kaming kalimutan kapag yumaman ka na. Narinig ko na kinuha ng pamilya Su si Jiang Cheng. Gusto nilang ipakasal siya kay Suyaw. Ano sa tingin nyo? Darating kaya ang pamilya So ngayong gabi? Ano sa tingin nyo? Darating kaya ang pamilya So ngayong gabi? Si Jiang Cheng ngayon ay isa na lamang live-in son-in-law. Karapat dapat ba siyang ikumpara sa atin? Dati, sinabi pa niya na iniinsulto ko ang mga iskolar. Ngayon, naging isang bangkeret na CEO na siya. Umaasa sa pamilya So para mabuhay. Narinig ko. Darating sina Jiang Cheng at Suyaw ngayong gabi. Pagdating ng oras, Huang Wei. Anong gusto mong gawin? Sinabi ko lang iyon, Young Master Song. Huwag mo nang pansinin. Kung maglakas loob si Jiang Cheng na pumunta, mag-utos ng mga tauhan na gumawa ng isang bagay. Hindi naman masama iyon. Young Master Song, ang mga matatanda ay pumasok na sa sala. Pumasok na rin tayo. Hindi naman ako huli, di ba? Liu Feng. Hindi naman ako huli, di ba? Liu Feng. Bai Fei. Kung hindi ka lang umatake ng patago noong nakaraan, matatalo ba ako sa drift? Karaniwan iniiwasan mo ang mga party. Ngayon, bakit naisipan mong makisaya rito? Ang sitwasyon ng matanda sa pamilya namin. Alam mo naman, kaya nandito ako, baka sakaling swertehin, di ba? Nakikiramay ako. Mamanahin mo na ang yaman ng pamilya. Lumayas ka. Song Ching. Ano bang background ng doktor nyo? Kung hindi lang dahil sa matanda namin, na hindi makapunta, siguradong siya mismo ang pupunta rito. Dinala siya ng ate ko. Hindi ko rin masyadong alam. Sa tingin ko, siya yung nakipag-away sa bar noong gabing yun. President Su, welcome sa party namin. Imbitasyon ni President Song. Nakakahiya naman kung hindi ako pupunta. Mauna na akong mag-asikaso. Feel at home kayo. Susunod. Kanya-kanyang asikaso na. Bakit? Ang dikit mo sa akin. Ngayong gabi, gusto mo bang painitin ko ang kama mo? May oras ka ba ngayong gabi? Magsaya ka na lang mag-isa. Pupuntahan ko sina Anran para makipag-usap. President Jiang, bakit may oras kang pumunta? Hindi ka ba pupunta sa bar para samahan ang girlfriend mo, Young Master Song? Mukhang ang ganda ng mood mo ah. Bakit? Maganda ba ang 700 million na painting sa bahay nyo? Tigilan mo nga ang pagiging mayabang. Huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Mas mataas ang posisyon ko kaysa sayo, Young Master Song. Young Master Song, kailan darating ang doktor? President Jiang, kumusta ka lately? Ayos lang. Mukhang ayos ka rin, Young Master Bai. Magsisimula na ang party. Lalabas na siya agad.
Sa wakas, nagkita rin tayo ng formal. Salamat sa inyong lahat, sa pagpunta sa party ng Pamilya Song. Ang matandang buhay kong ito, dapat sana'y tapos na. Salamat na lang, kay kaibigang Ye. 3 araw. Ang matagal ko ng sakit, halos gumaling na. Kanina lang sa 2nd floor, ginamo ni kaibigang Ye si Elder Dong gamit ang acupuncture. Ang sakit sa binti ni Elder Dong, bumuti na rin. Kaibigang Ye, talagang isa kang batang doktor na magaling. Ang 50 million na ito, ay pasasalamat ko sa kanya. Ngayon, gusto kong i-announce. Si Ye Tian, ay isang VIP ng Pamilya Song. Kung may makakasakit sa kanya, sana'y bigyan nyo ng respeto ang matandang Song na ito, kahit konting mukha lang. Pupunta ako sa likod para uminom ng tsaa, kayo na lang mga bata ang mag-usap. Kuya Ye, ipakikilala ko sa iyo, ilang mga kaibigan. Ito, ay si Bai Fei, Young Master Bai. Ito, ay si Luo Lizzy, Young Master Luo. Parehong galing sa Magic City, mga sikat na 2nd generation rich. Mr. Ye, napakabata mo pa, ano ang negosyo ng pamilya mo? Ulila ako. Nag-aaral ng medisina sa master ko. Senior college student pa lang ako ngayon. Ulila ako. Nag-aaral ng medisina sa master ko. Senior college student pa lang ako ngayon. Lao Bai. Huwag mong maliitin si Young Master Ye. Nung araw na iyon sa bar, mag-isa niyang binugbog ang 10 siga, kung hindi dahil kay Young Master Ye. Ikaw, Song Jiang, matagal ka na sanang nabugbog. Liu Feng. Nandoon ka rin nung araw na iyon. Kalokohan. Nasa ilalim ako ng dance floor. Nanunood ng mga babaeng sumasayaw. Ang ingay nyo doon. Kung hindi dahil doon, paano ko malalaman? Liu Feng. Siya ba yung sinasabi ni Elder Dong, na may unfinished project sa Wanwang District? Yung 2nd generation reach, talagang nakuha ng walang kahirap-hirap. Young Master Liu. Nabalitaan ko na meron kang, sa Wanwang District, isang unfinished project. Hindi ko alam kung gusto mo, na ilipat ito sa akin. Madaling pag-usapan ng presyo. Paano mo nalaman na meron ako, unfinished project? Ang pagsunod kay Jiang Cheng ay talagang may pakinabang. Pero paano niya nalalaman ang lahat, ng maaga? Kung hindi ko siya nakilala, siguradong tatagain ko si Ye Tian ngayon. Pero pagkaraan ng 1 linggo, magsisisi ako ng sobra. Iyon ay isang walang kwentang lugar. Bakit mo tinatanong iyan? Gusto kong magtayo ng pabrika ng gamot. Ako ay isang doktor ng Chinese medicine. Mayroon akong ilang mga sikat na race eta. Tamang-tama para palagwin ang industriya. Ako ay isang doktor ng Chinese medicine. Mayroon akong ilang mga sikat na race eta. Tamang-tama para palagwin ang industriya. Ang mga pabrika sa Wanwang District ng Magic City. Matagal nang mahigpit ang pag-aproba. Baka tanga na ang isang ito. Hindi ko alam, magkano ang kayang ibigay ni Young Master Ye. Ang pabrikang ito, mula simula hanggang dulo, gumastos ako ng 700 milyon. Young Master Liu, mayroon pa akong 600 milyon. Hindi ko alam kung papayag si Young Master Liu. Ituring mo na lang, na binibigyan mo ako ng mukha. 600 milyon para ipagpalit, sa 1 bilyong pisong commercial center sa hinaharap. Akala mo ba talaga utu-utu ako? Nako. Young Master Ye. Sa nakalipas na 2 taon, may naipon akong kaunting pera. Balak kong mag-invest pa ng 200 milyon. Sa ganitong paraan, baka pagkatapos ng proyekto, mabawi ko pa ang puhunan ko. Kung hindi, sa susunod. Kung gusto ni Young Master Ye na pumasok sa medisina, mayroon ang pamilya ko, isang pabrika na may kumpletong kagamitan at tauhan. Ibibigay ko sa iyo sa presyong puhunan. Salamat kung ganoon, Young Master Luo. Mag-usap tayo mamaya. Itong si Liu Feng. Mamaya ipapakita ko ang galing ko sa medisina. Siguradong lalapit yan sa akin. Yung walang kwentang lupang yun, dadagdagan ko pa ng konti. Magpapasalamat pa siya sa akin. Liu Feng, naiintindihan ko na. Hayaan mo na siyang maglaro mag-isa sa natitira. Jiang Cheng, nagkita na naman tayo. Ang luwag ng oras mo, Young Master Chin.
Nabalitaan kong may gulo kaya pumunta ako. Hindi ko inakala na makikipagtulungan ka kay Liu Feng para kunin ang basurang lupang yun. Gusto ko sana makipagtulungan sa iyo. Narinig ko lang minsan na may nagbanggit na nakipagtulungan ka na pala sa batang si Liu Feng. Sige. Sa susunod kapag may pagkakataon, magtulungan ulit tayo. Tumahimik muna ang lahat, may iaanunsyo ako. Ang pamilyang Long, Li, at Song ay bubuo ng isang tatluhang estratehikong alyansa. Sa makalawa, personal na dadalo ang tatlong pangulo sa seremonya ng pagpirma. Lumabas na ang tatlong pamilyang Long, Li, at Song. Susunod. Sino pa? Ang konting taong ito, hindi sapat sa gana ko. President Su, bigla kong naisip na may apurahang kontrata akong kailangang pirmahan. Mauuna na ako. President Su, may meeting din akong kailangang habulin. Sa ibang araw na lang. Hinahanap ako ng nanay ko. Mauuna na ako. Ingat. Hinahanap ako ng nanay ko. Mauuna na ako. Ingat. Young Master Song, ang patibong na ito, ang galing ng pagkakalatag. Anong patibong? Nalaman ko lang, na may isang pirasong cake. Ano pang hinihintay nyo? Kainin na natin ng sabay. Ang talino nyo, Young Master Song. Sa pagsunod sa inyo, siguradong may makakain kami. Ang galing mong magsalita, bata. Mukhang tapos na ang pamilya Su. Ilang dekadang nakipaglaban sa pamilya Song. Hindi inakalang sa huli ay babagsak sa kamay ng maliit na doktor. Sayang talaga. Kung tapos na o hindi, hindi pa masabi. Oh, may iba kang pananaw. Anong ipinagmamalaki ni Chinming? Baka mamaya makabangga niya ang maliit na doktor. Pagpasok sa kulungan, baka umiiyak na tinatawag ang nanay niya. Syempre naman. Hindi ko lang alam sa huli kung gaano karaming tao ang papanig sa pamilya Song. Syempre naman, kapag sumunod sa panalo, siguradong makikinabang. Young Master Chin, may gusto akong pag-usapang deal sa'yo. Young Master Chin, may gusto akong pag-usapang deal sa'yo. Ano naman ang maya-alok mo sa deal na ito? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Sige. Pumapayag ako. Pagbalik ko, ipupush ko agad ang pag-usad ng lahat ng ito. Pagdating ng oras, kailangan mong maglabas ng matibay na ebidensya, kundi baka magka-problema. Ebidensya ng krimen, matagal ko nang inihanda. Dito sa loob, nandito ang lahat ng ebidensya niya sa loob ng 2 taon, mga usapan, mga video. Gusto kong si Song Ching ay mabulok sa kulungan. Na bagong plot, villain points plus 2,000, plot progress over 40%, nakuha ang protagonist skill copy times 1, suriin ang skill list ni Yetian. Physique ni Yetian, 170, medical skills max, kalahating buwan mula sa pagiging college student, hanggang sa maging soldier king ang pangangatawan, kopyahin ang medical skills. Kalahating buwan mula sa pagiging college student, hanggang sa maging soldier king ang pangangatawan. Kopyahin ang medical skills. Boss Jiang, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Young Master Chin, hindi pwedeng puro pagpapakasarap lang ang inaatupag mo. May kidney deficiency ka, kailangan mo na yang ipagamot ng maaga. Kundi, magkakasakit ka rin sa babae kalaunan. Paano mo nalaman na pumunta ako sa ospital? Kadi-diagnose ko lang. Sa mundong ito, walang bagay na hindi alam, ni Jiang Cheng. Kagabi, nakipag-romansa ka na naman, no? Mahina ang daloy ng dugo mo, at namumutla ka. Mag-ingat ka at baka dapuan ka ng STD. Hindi ko lang talaga mapigilan eh. Ang dami kasi sa club, na mga bata at magagandang babae, bilang boss. Syempre, maghinay-hinay ka. Mas mahalaga ang buhay. Sandali lang.
Kaibigang Ye, ang binti ko, medyo namamanhid. Elder Song, hindi kita niloko, di ba? Mabuti. Ang galing. Hindi ako nagkamali sa'yo. Isang henyong doktor. 神医啊！ Ye Tian. Akala mo ba, ikaw lang ang may alam sa medisina? Ye Tian. Akala mo ba ikaw lang ang may alam sa medisina? Boss Jiang, ang race 8 na ito, talaga bang mabubuntis ang asawa ko? Kahit gaano pa kaganda ang gamot, hindi naman siguro agad-agad tatalab, di ba? Boss Lin, hindi mo ba kayang magtiwala kahit isang gabi lang? Hindi ako naniniwala, kaso Boss Jiang, kailan ka pa natutong manggamot? Hi! Bata pa lang ako, kasama ko na ang lolo ko. Nag-aral ako sa isang matandang doktor ng Chinese medicine. 10 taon akong nag-aral. Sayang nga lang, wala na siya. Pag-uwi mo, agad mong pakuluan at inumin ang gamot, kung walang pagbabago pagkatapos ng 2 oras. Bukas, pupunta ako sa inyo para humingi ng tawad. Kung umepekto, Boss Lin, may utang na loob ka sa akin. Sige, magtitiwala ako sa iyo ngayon, Boss Jiang. Kung umepekto nga, may utang na loob ang pamilya Lin sa iyo. Jiang Cheng. Marunong ka ba talaga o nagpapanggap ka lang? Kung babanggain mo si Lin Mingayo, hindi ka na makakatagal sa Modu. Kung babanggain mo si Lin Mingayo, hindi ka na makakatagal sa Modu. Young Master Chin, sa tingin mo ba, magsisinungaling ako? Nagbago ang kwento. Nakakuha ng 1,000 villain points. Kinopya ang medical skills. Ninakaw ang pagkakataon ni Ye Tian X1. Nabawasan ng 5% ang swerte ni Ye Tian. Bumaba ng 1 level ang medical skills ni Ye Tian. Ang pagharang kay Lin Mingayo ay nakakabawas sa swerte ni Ye Tian at nakakapagpababa pa ng level niya. Sa orihinal na kwento, ibinigay ni Ye Tian kay Lin Mingayo ang race 8 na ito at nakakuha ng 10% shares sa Lin Group. Ngayon, hindi lang ako nagbago ng kwento. Napababa ko pa ang skills niya. Kung ganoon, hindi na ako mag-aatubili. Kung ganoon, hindi na ako mag-aatubili. Young Master Chin, Terra, manggamot tayo ng iba. Su Yao. Gusto ng sistema na tulungan kita ng maaga. Wala na akong magagawa. Ngayong gabi, ako ang magiging tagapagligtas mo. Saan ko nga ba itutusok ang karayom kanina? Bakit ko nakalimutan? Anong nangyayari? Akala ko ba banayad ang paggamot? Normal lang po ang sakit, dahil ang binti ninyo ay matagal nang walang pakiramdam. Sa sandaling umagos ang dugo, talagang sasakit ito, mawawala rin po ito agad. Sa sandaling umagos ang dugo, talagang sasakit ito, mawawala rin po ito agad. Ye Tian. Sa mga susunod na paggamot, ganito pa rin ba kasakit? Ang sakit na ito, sumasabay sa agos ng dugo. Umaabot hanggang puso. Parang tinutusok ng karayom. Hindi na po. Dahil sa sandaling umagos ang dugo, kaya masakit, ginamit ko na ang panloob na enerhiya ko, para linisin ang mga meridian mo. Huwag kang mag-alala. Young Master Jiang, si Ye Tian kanina. Mali ang pagtusok ng karayom. 1 sentimetro lang ang layo, kung hindi dahil sa kaunting panloob na lakas niya. Si Li Changtian sa loob ng 3 minuto, mamamatay dahil sa pag-atres ng dugo. Ngayon din, mag-ayos ka agad ng mga tao, para sa lakayin ng club na pag-aari ni Songqing.
Kumuha agad ng ebidensya. Kapag nalaman niya ang balita, itatapon niya ang lahat ng maruruming negosyo. Lahat sa labas. Pagdating ng panahon, hindi na siya madaling hulihin. Ngayon, ang pinakamagandang pagkakataon para tuluyan siyang aipakulong. Hindi sapat ang mga tao natin sa Modu. Kailangan pa natin ang mga nasa itaas para tumulong. Sige, aayusin ko na. Sige, aayusin ko na. Handa na ang lahat. Mamayang gabi may pupunta para kumuha ng ebidensya. Maghanda kang sumalubong. Pagkatapos ng 3 araw, magsagawa ng masusing investigasyon kay Songqing. Club, casino, underground boxing. At ang mga biktima ng naked loan, mga pinilit na prinsesa. Ang proteksyon ni Songqing dapat nang give-in. Jiang Cheng mula sa Jiang Group. Ang taong iyon. Elder Zhang, kamusta ka kamakailan? Matanda na. Hanggang saan ba ang kaya ko? May kailangan ka ba sa akin? Wala naman, bumabati lang sa iyo. Pero, medyo kakaiba ang kulay ng mukha mo. Hindi kaya. May kakaiba sa katawan mo kamakailan. Medyo kakaiba ang kulay ng mukha mo. Hindi kaya. May kakaiba sa katawan mo kamakailan. Bakit mo naisip na may kakaiba sa katawan ko? Nanginginig ang kaliwang kamay mo. Nanginginig kahit nakapahinga. At ang mukha mo medyo tabingi. Halata naman, ito ay tremor. Sa Western medicine, tinatawag itong Parkinson's disease. Nag-aral ka ba ng Chinese medicine? Bata, noong bata pa ako, nag-aral ako sa isang matandang doktor ng Chinese medicine. Ang pamana ng Diyos ng medisina, matagal nang nakupya sa utak ko. Kahit anong mahirap na sakit, makikita ko agad sa isang tingin. Magaling ang mata mo. Ang sakit ko ay Parkinson's syndrome nga. Nga pala. Tingnan mo ang nasa entablado. Ang batang henyong doktor. Ano ang masasabi mo sa kakayahan niya? Ano ang masasabi mo sa kakayahan niya? Mali ang tinusok niyang acupuncture point. Bakit mo nasabi yan? Lumihis siya sa tamang acupoint. 1 sentimetro lang ang layo. Ang pinakamagandang posisyon ng silver needle ay isang kapat. Isinaksak niya ng isang katlo. Ito ang dahilan kung bakit si Li Changtian ay sumisigaw sa sakit, kung hindi dahil sa paggamit niya ng internal energy para harangan ito sa tamang oras. At ikalat ang kanyang chi at dugo, si Li Changtian ay sisubog sa loob ng 3 minuto. Sa tingin mo ba? Matanda ang katawan kong ito. May pag-asa pa bang gumaling? Kumagit na sa pain. Oo. Kaibigang Ye, talagang pambihira ang iyong kasanayan sa medisina. Sa loob lamang ng 20 minuto, ganito na agad ang epekto. Masyado nyo naman po akong pinupuri, Elder Song. Ako ay nagmana lamang ng kaunting kaalaman mula sa aking guro. Kung gusto nating tuluyang gumaling si Elder Lee, kailangan pa rin ng kooperasyon sa susunod. Ang aking sikretong race eta para sa mahabang buhay. Mabuhay pa ng 50 taon. Walang problema. Lagi akong hindi makatulog kamakailan. Dahil ba ito sa kidney deficiency? Pwede mo ba akong bigyan ng race eta? Huwag kayong mag-agawan. Ang tatay ko ay may lumbar disc herniation. Kaya ba itong gamutin? Huwag kayong mag-agawan. Ang tatay ko ay may lumbar disc herniation. Kaya ba itong gamutin? Ang mga matatandang tusong ito, dati ay ni hindi man lang tinitingnan. Ang pamilya Song, Yetian. Sino ba talaga siya? Pinagtatawanan mo ba ako, President So?
Ang party ay naging isang medical conference. Huwag mo na lang isipin. Magaling kumilatis ng tao si President Yee. Para sa pamilya Song, nakahanap ng isang divine doctor. Ano ang kapalit? Swerte lang. Kundi si President Su, nakuha na, si Jiang Cheng. Si Jiang Cheng. Su Yao. Hindi mo ba napapansin, ang matandang ito, ay pamilyar? Nakatingin lang ako kay Jiang Cheng. Siya. Kailan pa siya natutong manggamot? Siya si Zhang Cheng Yuan, Elder Zhang. Ang paniniwala at katayuan ng isang divine doctor, ay akin lahat. Itong si Jiang Cheng, isang mayaman na second generation. Bakit siya nakikipag-agawan sa akin? Mayroon lamang isang divine doctor sa Modu. Kailangan ko siyang patayin. Elder Zhang, nawala na ba ang awit sa balikat mo? Hindi lang balikat, pati tuhod ko, mas gaman na ang pakiramdam. Ito ang itinuro sa akin ng aking master. Ang Divine Doctor's Miracle Meridian, Internal Chi, ay maaaring magunjok sa loob ng katawan, ng cellular metabolism. Ganito yan, ang mga nasirang nerve, ay unti-unting gagaling. Ang mga kabataan ngayon, puro Western medicine ang pinaniniwalaan. Ang acupuncture ng ating mga ninuno, malapit nang maging antik. Walang anak ang master mo. Masyado siyang maagang nawala. Noong bata pa ako, nagbabasa ako ng Yellow Emperor's Inner Classic. Nakita ko ng master. Hinailan niya ako at tinuruan ng 3 taon. Sayang nga lang, hindi pa niya natatapos ituro. Nawala na siya. Sa loob ng 10 taon na ito, hindi ko man lang nahawakan ng silver needles. Bata. Ginagawa mo ba akong rehab tool? Elder Zhang. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka ba natatakot na magkamali ako ng acupoint, at mapatay ko ang matandang ito? Akong si Jiang Cheng. Ginagawa ko lang ang mga bagay na sigurado ako. Aba. Kanina lang parang tabingi ang bibig ko. Bakit ngayon umayos na? Hindi na rin nanginginig ang kamay ko. Hindi na rin nanginginig ang kamay ko. Kailangan na yatang matulog ng matandang buto na ito. Kung magpupuyat pa ako, sesermonan na ako ng yaya. Jiang Cheng, tama ba? May utang na loob sa'yo ang matandang ito. Kapag may oras ka, pumunta ka sa compound at hanapin mo ako, para uminom ng jasmine tea. Ano sa tingin mo, Yao? Sinuportahan ka ng kuya mo. Sapat na siguro yun, di ba? Ang tingin sa'yo ng mga tao, halos ituring ka na nilang future young madam. Kailan ka pa natutong manggamot? Bakit hindi ko alam? Ang medical skills ni Mr. Jiang, kanino mo natutunan? Ang medical skills ni Mr. Jiang, kanino mo natutunan? Noong bata pa ako, tinuruan ako ng matandang Chinese doctor sa bahay. Bakit? Gusto ba akong subukan ni Divine Dr. Ye? Gusto kong makipagkumpetensya sa'yo sa medical skills. Sabi mo, gusto mong makipagkumpetensya sa akin sa medical skills. Oo. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado ako. Sabihin mo na lang, lalaban ka ba o hindi? Hindi ka karapat-dapat. Kanina, para kay Li Changtian, nung nag-acupuncture ka, lumihis ka sa pinakamagandang acupoint, ng 1 sentimetro, dapat ay itinusok mo ng 1/3, pero 1/4 lang ang itinusok mo, kaya, si Li Changtian, muntik nang mamatay bigla, kung hindi mo ginamit ang internal energy mo, para pilitin itong ayusin. Matagal na sana siyang, nawalan ng buhay, di ba? Kung hindi mo, ginamit ang internal energy mo, para pilitin itong ayusin, matagal na sana siyang nawalan ng buhay, di ba? Tama na. Jiang Cheng. Inimbita kita, para pumunta sa party na ito. Hindi ba't sinabi kong huwag kang pumunta rito para manggulo? Kung hindi dahil kay Su Yao, baka hindi ka man lang nakapasok sa pinto. Bilang organizer, ipinapalam ko sa inyo, ikaw at si Su Yao, lumayas na kayo.
Hindi kayo welcome rito. Mula ngayon, ang Pamilya Song at Pamilya Su ay magiging mortal na magkaaway. Kung matalo ang Pamilya Su, matutulad kaya ako sa mga pamilyang nabangkarote. Sa orihinal na nobela, nabangkarote ang Pamilya Su, at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Suyaw, at nakulong din ako kasama niya. Ang hakbang na ito ng Pamilya Song ay dahil takot silang agawin ko ang eksena ni Ye Tian. Mabilis magdesisyon ng Pamilya Song, pero hindi ko alam kung kakayanin nyo ang kahihinatnan nito. Jiang Cheng, Suyaw. Pakiusap, umalis na kayo rito. Hindi kayo welcome rito. Dahil pinalalayas na kami ng Pamilya Song, hindi na rin ako magtatagal, pero mag-iiwan pa rin ako ng basbas. Sana ang kalusugan ng inyong lolo ay manatiling mabuti. Dahil hindi kami welcome sa Pamilya Song, aalis na kami. Nga pala, ngayong gabi, may ibibigay ako sa inyo, Pamilya Song, isang maliit na regalo. Dapat ay malapit na itong dumating. Sana magustuhan nyo. Tayo na. Ano? Young Master Song, masama ito. Biglang dumating ang mga inspector sa club, at kinuha ang mga dokumento natin. Ano? Anong sinabi mo? Sabihin mo, anong nangyari? Lolo, sabi ng mga nasa ibaba, biglang nag-inspection ang mga nasa itaas. Ang mga dokumentong hindi nasira, ay nakuha nila. Sinabihan kitang sirain ang mga dokumento. Sinabihan kitang gumawa ng sunog at isara ang pinto. Ikaw na bata ka. Kung ipapasa sa iyo ang Pamilya Song, mababangkarote tayo balang araw. Lolo, wala nang silbi ang panunumbat ngayon. Iligtas muna natin ang nakababata kong kapatid. Yi Wei, anong gagawin natin? Hayaan siyang linisin ang gulo sa loob ng 2 araw. Gumawa ng sunog, sunugin ang mga ebidensya, at maghanap ng scapegoat. Ate, mayroon tayong scapegoat. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Kaibigang Ye, ang mga kaiyahiyang bagay na ito, ay nakita mo pa. Ang mga malalaking pamilyang ito, ang kanilang mga pamamaraan, ganito ba talaga kalupit? Kaibigang Ye, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang VIP ng Pamilya Song. Ang mga kaiyahiyang bagay na ito, malalaman din ng lahat balang araw. Mr. Song, tama po kayo. Mr. Song, tama po kayo. Anong VIP? Gusto lang niya tayong gamitin, para mapanatili ang koneksyon sa mga mayayaman. Hindi kasing galing ni Jiang Cheng ang medical skills ko. Pero sa Modu, maraming mayayamang pamilya ang hindi kasando niya. Basta walang problema, ako pa rin ang pinapuring miracle doctor. Patawagin mo na ang tauhan mo. Papuntahin mo na siya dito. Huwag kang mag-alala, Lolo. Nasabihan ko na siya. Parating na siya. Boss Jiang, pinapapunta ako ni Songqing. Ano ang dapat kong gawin? Pumunta ka at sabihin ang totoo. Hindi mo kailangang magtago. Ang pinapagawa ko sa'yo. Nagawa mo na ba? Nagawa ko na po. Gawin mo ang lahat para ilantad ang relasyon kay Wang Hu. Dati, inutusan ko si Wulong na ibigay ang mga maruruming negosyo. Lahat kay Wang Hu. Masyadong sekim si Wang Hu. Hindi niya nagawang linisin agad. Susunod, iimbestigahan ng investigation team si Wang Hu. Kailangan mo lang panatilihin ang komunikasyon sa kanya. Hayaan mo siyang magkaroon ng malabong koneksyon kay Songqing. Sa huli, siguradong malalaman ng inspection team na si Songqing ang boss sa likod nito. Boss Jiang, paano ako makakatakas? Boss Jiang, paano ako makakatakas? Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang pangako ko. Pumunta ka kay Songqing ngayong gabi. Kung ano man ang sabihin nila, sumang-ayon ka lang. Magpanggap kang ayaw mo, pero wala kang magawa kundi sumunod. Ngayong gabi, perahan mo pa ang Pamilya Song ng 78 milyon. Tapos makukulong ka ng 3 buwan. Pagdating ng panahon, ilalabas kita. Kasama pa ang 30 milyon na ibibigay ko sa'yo. Lumayo ka na. Hindi ba masarap maging bilyonaryo?
Boss Jiang, siguraduhin niyo pong ilalabas niyo ako ah. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Mula ngayon, wala ka ng papel dito. Naiintindihan ko po. Mr. Song, Miss Song, Young Master Song, Young Master Ye. Nandito ka na. Li Rui, sabihin mo sa amin, ang nangyari ngayong gabi. Young Master Song, nagliligpit pa lang ako ng mga gamit, biglang pumasok ang inspection team para manghuli. Hindi pa ako nakakapag-react, hinuli na nila ako, tinawagan agad kita. Handa silang pumunta. Oo. 15 minuto lang, hinuli na nila ang mga tao. Parang pinagplanuhan na nila. Lolo. Kaya ni Jiang Cheng napakilyusan ang inspection team. Tumutulong ba si Qin Ming? Oo. Bukod sa taong ito. Ang iba. Wala nito. Para maging ganito kadesidido ang inspection team. Ang ama ni Qin Ming ay ang second in command sa Modu. Kapag siya ang nagsalita, hindi magpapabaya ang mga nasa ibaba. Li Rui, tulungan mo ako. Miss Song. Anong tulong? Pamalya ang plano, akuin mo ang responsibilidad. Miss Song. Ang sweldo ko sa isang taon ay 5 o 6 na milyon lang. Ang pag ako sa kasalanan ay aabuti ng 20 taon. Hindi ko kaya. Hindi mo aakuin ng libre. Bibigyan kita ng 20 milyon. 20 milyon para sa 20 taon. Mas mabuti pa ang barya na binibigay ni Young Master Jiang. Ito. Pag-isipan mong mabuti, ang mga magulang mo ay nasa Modu. Nakatira pa rin sila sa lumang bahay, di ba? Masyadong maliit ang 20 milyon, kahit man lang 80 milyon. Masyadong maliit ang 20 milyon, kahit man lang 80 milyon. Sige, 80 milyon. Pero lahat ng kasalanan, ikaw ang ako. Kung hindi, ang pensyon ng mga magulang mo, baka hindi pa sapat pang ospital. Nagtatrabaho si Li Rui para kay Song Qing. Kapag wala ng silbi, itatapon na lang. Ganito ba talaga kalupit ang mga mayayamang pamilya? Kung wala akong halaga, baka matulad din ako, sa parehong kapalaran. Si Song Yiwei ay isang diyosa. Si Elder Song ay mabait. Ang pagiging sunod sa nyere ni Song Qing ay puro pagkukunwari lang. Kailangan kong bumuo ng sarili kong puwersa. Elder Song, dahil wala na akong gagawin dito. Lalabas muna ako para maglakad-lakad. Mabuti pa nga. Kayong mga kabataan, lumabas kayo at makipag-ugnayan. Sige na. Bumaba ka na rin. Opo. Itong si Yetian. Mukhang may ibang balak. Itong si Yetian. Mukhang may ibang balak. Yiwei. Sa mga susunod na araw, kailangan mo siyang mas makasama. Huwag mo siyang hayaang bumaba agad sa barko. Sige. Bukas, dadalhin ko siya sa kumpanya. Boss Cheng, saan tayo pupunta ngayon? Makikipagkita sa reyna ng underground, Jiang Hongyan. Auntie Hong, upo. Bakit mo ako hinahanap? Nandito ako para makipagnegosyo kay Auntie Hong. Masyado naman yata akong tinitingala ni Mr. Jiang. Ako na nagpapatakbo lang ng nightclub. Saan ako kukuha ng kapital para makipagnegosyo sa'yo? Ang kapital ni Auntie Hong. Sa buong underground world ng Magic City, walang makakapantay. Nandito ako para hanapin ka, para ayusin ang isang problema. Ano ba ang problema mo? Tulungan mo akong tapusin si Wang Ho. Tapos ka na ba? Lumayas ka. Boss Cheng,
Huwag ka nang magsalita. Galit na si Auntie Hong. Hindi na tayo makakaalis. Auntie Hong, ayaw mo bang pakinggan kung anong benepisyo ang ibibigay ko sa'yo? Sa buong Magic City, walang kahit ano na makakapagpatibok ng puso ko. Kahit pa ang posisyon ng mayor, wala rin yan sa akin. Lumayas ka. Ang benepisyong ibibigay ko sa iyo ay ang kinaroroonan ng anak mo. Ang benepisyong ibibigay ko sa iyo ay ang kinaroroonan ng anak mo. Jiang Cheng, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Sabihin mo sa akin, lahat ng pag-aari ko sa Magic City, magiging sayo na. Kapag kumalma ka na, saka mo ako kausapin. Mr. Jiang, paano mo nalaman na may anak ako? Sa mundong ito, lahat ng gusto kong malaman, kaya kong malaman, pati na ang nakaraan mo. Kahit pa, ang mga bagay na gusto mong malaman, kaya ko ring malaman. Pero ang kondisyon ay, ang mga ipapagawa ko sa'yo, gawin mo ng maayos. Mr. Jiang, hinanap mo ako, para lang ba sa mga maliliit na bagay na to, kahit ang mga hawak ko, ayaw mo. Ang mga teritoryo mo, ang mga mababang uring bagay na yan, hindi papasa sa paningin ko. Ang mga mababang uring bagay na yan, hindi papasa sa paningin ko. Sabi ko nga, may iba ka pang silbi sa akin. Kaya ang mga teritoryong yan, sa'yo na lang. Mr. Jiang, alam mo kung nasaan ang anak ko. Mr. Jiang, sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Papayag ako sa lahat ng gusto mo. Nagmamakaawa ka sa akin ngayon. Nakikiusap ako, Young Master Jiang. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Ayos naman ang ugali mo. Young Master Jiang, pwede mo na ba sabihin sa akin ngayon? Ang mga inuutos mo sa akin, gagawin ko ng walang palya. Kahit pa, ipapatay mo sa akin si Song Yunsheng, kaya ko ring gawin. Kung papatayin si Song Yunsheng, saan ako kukuha ng villain points? Ang pamilya Song ay kailangang pigain ng dahan-dahan. Kung direktang papatayin ang boss, saan manggagaling ang reward? Hindi ko pa kailangan ng mga bagay na yan, para ayusin ang problema ko. Kung ganon, Young Master Jiang, pwede mo na bang sabihin sa akin, kung nasaan ang anak ko? Kung ganoon, Young Master Jiang, maaari mo bang sabihin sa akin, kung nasaan ang anak ko? Ang anak mong si Jiang Lei ay nasa Malaysia. Siya ay miyembro ng organisasyong Nightingale, isang nangungunang asasin. Gayunpaman, kalahating taon na lang ang natitira sa kanya. Kung hindi mo pa rin siya mahanap, siya ay papatayin ng mga lokal, at iba pang mga organisasyon. Totoo ba ito? Ang anak ko, talagang nasa Malaysia. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako? Hindi naman sa ganoon. Sasabihin ko sa iyo ang isa pang sikreto. Ang asawa mo, buhay pa rin siya ngayon. Ngunit ang eksaktong lokasyon niya, depende sa pag-uugali mo. Young Master Jiang. Totoo rin ba ito? Siyempre, buhay pa siya. Ngunit, hindi maganda ang kalagayan niya. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Basta buhay pa siya. Sapat na iyon. Kung gayon, tungkol sa usapin ni Wang Hu, alam mo na kung paano ito aayusin. Tama, huwag kang mag-alala, Young Master Jiang. Sisiguraduhin kong maayos ito. Huwag kang mag-alala, Young Master Jiang. Sisiguraduhin kong maayos ito. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng pagbabago sa kwento. Progreso, 50%. Nakakuha ng villain value, plus 1,500. Ninakaw ang pagkakataon ng bida, plus 1. Gantimpala, villain gift pack plus 1. Libreng attributes, plus 20. Pagsasaayos ng mga patakaran. Nangangailangan ng malaking pagbabago sa kwento. Upang makakuha ng malalaking gantimpala, attribute points, plus 10 sa lakas. 5 sa konstitusyon. Pag-upgrade ng suit fog, 50% attributes. Walang problema na makipagsabayan kay Yeti yan. Naayos ko na ang mga gawain ko. May iba pa akong gagawin. Kaya mauuna na ako. Sige. Kapatid na Cheng, susunod na ako sa iyo mula ngayon. Napasunod mo na si Auntie Hong. Naniniwala sa iyo si Chin Ming. Sumali na sa iyo si Bai Fei.
Kapag yumaman ka na sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan. Lagi akong nakasunod sa iyo. Sige, sige, sige. Lumayo ka sa akin. Lagi akong nakasunod sa iyo. Sige, sige, sige. Lumayo ka sa akin. Isasama kita sa paggawa ng mga palpak na proyekto. Gawin mo na lang. Ang CEO So ngayong gabi. Baka mapasuko mo rin siya. Ano? Tandaan mong dahan-dahan lang. Masakit iyon. Ikaw lang ang nakakaalam. Sumakay ka na, Terra. Miss Su. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Hinihintay mo ba ako? Ang kapal ng mukha mo. Sa susunod na gabihin ka ng ganito. Huwag ka nang umuwi. Tinutulungan na nga kita. Kung hindi ka magpapasalamat sa akin, kalimutan mo na. Pinapaalis mo pa ako. Masyado ka namang walang puso, di ba? Kung ganoon, ililibre kita ng pagkain bukas. Pagkain walang emosyon. Hindi ko kakainin yan. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko. Ano nga ang gusto mo? Gusto ko ng mas malaking pabuya. Ibibigay mo ba ako? Ikaw. Villain points plus 8,000. 反派直接1000。 Ang lasa kanina. Hoy, anong nginingiti-ngiti mo riyan? Ako. Pinagtatawanan ko ang sarili ko. Ang bilis mo naman akong nakuha. Naaalala mo pa ba noong nakaraan? Ano ang sinabi ko sa'yo? Ano ba ang sinabi mo? Sabi ko. Ikaw. Sigurado na ako sa'yo. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Talaga ba? Kung ganoon, mas kakapalan ko pa ang mukha ko para makita mo. Nagluto ako ng noodles. Kain na. Hindi ko akalain na marunong ka palang magluto. Ano sa tingin mo? Kung gusto mo, dami-damihan mo ang kain. Anong nangyari sa'yo ngayon? Kanina ka pa kakaiba. Iniisip ko, kung ang isang tao ay dumadaan lang sa mundong ito, ang mga bakas ba na iiwan niya, ay palaging maaalala ng mga tao. Ang mga taong nakasalamuhan niya, mananatili ba siya palagi sa kanilang mga alaala? Oo. Ang mga ginawa niya, ang mga taong nahawakan niya, lahat yan ay mag-iiwan ng bakas, kahit umalis na ang taong yun. Nandito pa rin ang mundo, basta't dumating ang tamang panahon, siguradong babalik siya. Kasalukuyang plot na kompleto, 55%, Villain Female Lead, Su Yao, Conquest Progress, 79%. Kung ganoon, sasagutin ko ang tanong sa puso mo. Ako, anong tanong ko? Ang mga tao sa paligid mo, dahil sa katayuan mo, pinagpaplanuhan ka nila, natatakot sa'yo, lumalayo sa'yo. Kapag natutulog ka, hindi mo pinapatay ang ilaw. Natatakot kang hindi mo magawa ng maayos. Mula ngayon, basta't kailangan mo, palagi akong nasa tabi mo. Bakit? Paano mo nalaman na natutulog akong bukas ang ilaw? Bakit mo alam na natatakot akong mag-isa? Bakit? Dahil alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Congratulations, host. Matagumpay na na-conquer. Villain Female Lead, Su Yao. Tapat hanggang wakas. Villain points na dagdagan. 9,000, 999. Puppet CEO. Oras na para umangat. Magandang palabas. Oras na para magsimula.
Boss Cheng. Upo kayo. Huwag kayong umaktong parang sindikato. Yung bagong project na nagsimula kahapon. Siguro alam nyo na lahat, di ba? Boss Cheng. Tayo na ngayon ang may hawak ng pinakamalaking teritoryo. Pwede nating itayo ang Demon City. Ang pinakamalaking kumpanya. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Ang property rights ni Wulong ay sa akin. Pati na rin kay Jiang Hongyan. Kay Liu Feng. Kinuha ko na dati. Distribusyon ng shares. 75% ang sa akin. 14% kay Liu Feng. Tig 5% kayong dalawa. 1% kay Zhou Hao. Hayaan nyo akong pangunahan kayo. Guluhin natin ang Demon City. Sa loob ng isang buwan, pabagsakin ang pamilya Song. At duminahin ang Demon City. Young Master Jiang, kayo ba ang mamamahala sa grupong ito? Hindi. Siya. Si Zhou Hao ang mamamahala para sa akin. Hindi. Siya. Si Zhou Hao ang mamamahala para sa akin. Young Master Jiang, sino siya? Boss Wu. Zhou ang apelyido ko. Zhou Hao. Kinuha ko ni Young Master Jiang bilang strategy CEO ng grupo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo bibigwin ni Zhou Hao. Boss Cheng. Kamakailan, isang sikat na developer sa Demon City ang nagpadala sa akin ng imbitasyon. Sabi nila gusto nilang sumali sa ating engineering development. Hinanap din nila kami, pero hindi namin pinansin. Dahil pinili namin si Young Master Jiang, sa lahat ng bagay, kayo pa rin ang dapat magdesisyon. Dahil magde-develop tayo, hindi natin pwedeng solohin lahat. Magbigay tayo ng kaunting benepisyo, para mapanatili ang magandang relasyon. Zhou Hao. Yung pinatayo ko sa biyenan mo na, construction company, kumusta na? Young Master Jiang, naitayo na ang kumpanya, nakakonekta na ang material channel sa lokal, pero nanggugulo ang pamilya Huang, kaya hindi pa masyadong malaki ang sakop. Basta na itayo, ayos na yan. Sa pagkakataong ito, dapat nating pabagsakin ang pamilya Huang. Kung hindi mo pa rin magawa, wala ka talagang kwenta. Huwag kayong mag-alala, Young Master Jiang. Lalamunin ko ang pamilya Huang. Mabuti, ganyan dapat magsalita. Terra. Tagay. Tagay. Terra. Ganyan nga. Young Master Jiang, ito ang mga kwalipikadong kumpanya ng konstruksyon. May magandang reputasyon sa Modu. Kailangan nating simulan agad ang proyekto. Tanging Fangmen Group at Tongli Construction Group lang. Ang bagong kumpanya ay magtatayo muna ng University City Community. Ibigay ang core area sa iba. Hindi masama, ikaw na ang bahala sa operasyon. Ang kumpanya natin ay tatawaging Tiancheng Industrial Group. Ang shareholding ratio ay hahatiin ayon sa ratio kahapon. Mamumuhunan muna tayo ng 1 bilyon sa simula. Maglalabas ako ng 7.5. Kayo na ang bahala sa natitira. Brother Cheng, bakit hindi mo na lang ako bayaran? Hindi ka naman kulang sa pera. Sige, babayaran ko para sa'yo. Kung gayon, kukunin ko ang 10% ng shares mo. Huwag na lang. Ako na lang ang magbabayad. President Lin, nandito ka rin ba para sa mga tira-tira? Siyempre. Sa ganitong kalaking proyekto, kahit kumuha lang ng kaunting tira-tira, sapat na para sa 2 taon. Paano nagsama-sama sina Liu Feng? Noon, umaasa sila sa Jiang Group. Ang market value ng kumpanya ko ay 8 bilyon. Ngayon, bumagsak na si Young Master Jiang. Kalahati na lang ang assets. Oras na. Pumunta na tayo. Young Master Liu, maraming tauhan ang kumpanya namin. Kahit kailan, pwede kaming magsimula. President Wu, gusto mo bang ibenta ang lupa mo? Handang magbayad ng malaki ang pamilya Gong. Lahat. Sa ngayon, wala kaming balak magbenta. Pipili ang kumpanya namin ng ilang mapagkakatiwala ang kumpanya para makipagtulungan. May dala ba kayong business plan? Young Master Liu, ito ang sa pamilya Huang. Business plan at draft, tingnan mo. Sige. Nako, mukhang pabor sa akin si Young Master Liu.
Lahat. May iaanunsyo ako na isang mahalagang bagay. Ako, si President Wu, at si Auntie Hong. Pagsasamahin naming tatlo ang aming mga lupa, at itatayo ang Tiancheng Industrial Group. Kaming 5 ang may hawak ng shares. Sila ay, nagsanib puwersa. Mukhang may mangyayari ah. Inaanyayahan ko ang presidente ng Tiancheng na magsalita. Siya ang mamamahala sa operasyon sa hinaharap. Tayo ay kukuha lang ng dibidendo. Siya ang mamamahala sa operasyon sa hinaharap. Tayo ay kukuha lang ng dibidendo. Magandang araw sa lahat. Ako si Zhou Hao. Kinuha ng Tiancheng Group ng ilang shareholders para maging presidente. Young Master Liu. Siya ay ito ang major shareholder. Ang personal na hinirang na presidente. Siya na ang bahala sa lahat sa hinaharap. Sana'y magtulungan tayong lahat. Young Master Liu. Ang pamilya Liu ay hindi ba major shareholder ng Tiancheng? Makipagtulungan sa isang baguhan. Ang binatang ito, kaya ba niyang kontrolin ang sitwasyon? Nang kunin namin ang kumpanya, 35 taong gulang na kami. Mukha siyang nasa 30 lang. Magiging matatag ba siya? Dati, ang mga taong ito ay mga bundok na tinitingala ko. Ngayon, nakatayo na ako rito, at kapantay na nila. Huwag kayong mag-alala, ang Tiancheng Group ay tumitingin lamang sa mga business plan at design drafts. Kung may kakayahan, sabay-sabay tayong kikita. Kung walang kakayahan, ang masasayang lang ay ang oras nating lahat. Mabuti ito, patas. Boss Joe, ito ang aming pinakabagong proposal. Pakitingnan po. Boss Wang, bakit hindi ka pumunta roon? Hindi na ako pupunta. Boss Wang, bakit hindi ka pumunta roon? Hindi na ako pupunta. Sa inyong lahat. Ang Huang Group ay hindi kasali sa bidding na ito. Mas mabuti nang mabawasan ng isang kalaban. Sa mga boss na may partnership sa Huang Group, ipinapayo kong itigil nyo na ito agad. Kung ititigil nyo ang partnership, ang Tiancheng Group ay maaaring direktang makipagtulungan sa inyo. Hindi na kailangang dumaan sa screening process. Hoy Joe, huwag mong isipin na dahil may pumapabor sa'yo, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Gusto mong putulin ang pinagkakakitaan ng pamilya Huang ko. Wala kang karapatan. Ang sumusuporta sa pamilya Huang ay ang Song Group. Kayong lahat, ayaw nyo namang kalabanin ang Song Group, di ba? Boss Joe, kalimutan na lang natin ito. Hindi natin kayang banggain ang Song Group. Tama, palampasin muna natin. Saka na natin pag-usapan kapag lumago na ang Tiancheng. Anong palalampasin? Kung ano ang napagdesisyonan, gawin na. Kung may mangyari man, hayaan mong sila ang lumapit sa atin. Gusto kong makita. Kung talagang kaya nilang, kalabanin ako para sa Song family. Gusto kong makita. Kung talagang kaya nilang, kalabanin ako para sa Song family. Ano ba ang tingin nyo sa Song family? Kung matapang sila, pumunta sila rito para protektahan ang basurang ito. Dahil iyan ang sabi ninyong tatlo, ang Cheng Group ko ay puputulan na ang lahat ng ugnayan sa Huang Group. Boss Cheng, hindi mo talaga ako binaygo. Young Master Jiang, bakit kayo nandito? Ang tapang mo, Boss Cheng. Ang project na Dine Develop ng Tiancheng ay ipapaubaya ko na sayo. Hindi ko lang talaga may sakmura ang Huang Group. Si Young Master Jiang ang pinakamalaking shareholder ng Tiancheng, 75% ng mga shares. Tita Hong at Boss Wu, tig 5%. At si Boss Joe ay may 1%. Boss Wang, kanselado na ang kontrata. Magpapadala ang legal department ng notice of termination. Ang kompensasyon ay ibabase sa kontrata. Boss Wang, kanselado na ang kontrata. Magpapadala ang legal department ng notice of termination. Ang kompensasyon ay ibabase sa kontrata. Ganoon din sa akin. Pasensya na, Boss Wang. Jiang Cheng, ang lupit mo. Malupit ba? Simula pa lang yan. Akala mo ba nagbibiro ako noon? Mas magiging malupit pa ang susunod. Tingnan natin kung may iligtas ka pa ni Songqing. Makakaalis na kayo. Huwag nyo nang hintayang ipakaladkad ko pa kayo palabas. Ang lulupit nyo. Tingnan na lang natin. May gagawin pa ako. Kayo na muna ang mag-usap tungkol sa kumpanya. Mauuna na ako.
Tapos na ang meeting. Mga kasama, nagpa-reserve ako ng private room. Maaari na tayong bumaba para kumain. Boss Joe, salamat sa abala. Salamat sa pagod. Aalis na ako. Pag-usapan natin ang negosyo. 操， Sira na ba ang imahe niya? Dumating na ang mga tao mula sa itaas ngayon, para imbestigahan ang mga negosyo ni Songqing. Ang bilis ah. Sabi ko sa'yo, bawasan mo ang paglalaro, hindi ka ba natatakot magkasakit? Nahalata mo pala. Halatang halata sa mukha mo ang kidney deficiency mo. Ano bang ginawa mo kagabi? Kahit sino, mapapansin agad. Namumutla ka, nanghihina ang mga binti mo, at medyo nakayuko ka pa. Kamakailan lang, madalas ka bang giniginaw? Oo nga. Bawasan mo na yan. Kung magpapatuloy yan, baka maging impotent ka talaga. 我操，要 Impotent. Huwag muna nating pag-usapan yan. Ipapakita ko sa'yo ang initial investigation results. Tama nga ang sinabi mo. Talagang marumi ang mga kamay ni Songqing. Umaasa sa pamba-blackmail ng mga sikreto ng malalaking tao, para sa sariling kapakanan. Tingnan mo ang listahan ng mga kinikita niya. Naiinggit tuloy ako. Ang bilis ng pera. 3 bilyon ang kita sa isang taon. Club pa ba to? 猥琐吗？ Mas malaki pa sa net profit ng malalaking kumpanya, yung mga maruruming negosyo ko, kumpara sa kanya. Maliit na bagay lang. Kumpara sa kanya, maliit na bagay lang. Linisin mo na ang mga maruruming negosyo mo. Baka pagdating ng araw, mabisto ka ng iba, ikaw ang magiging pabigat sa tatay mo. Dapat ko na nga talagang linisin. Paangat pa naman ang career ng tatay ko. Hindi ako pwedeng magkamali ng dahil lang sa maliliit na bagay. Kuya Cheng. Tapos na talaga ang maliligayang araw ni Songqing. Gaya ng inaasahan, malas ang pamilya Song ngayon. Naaalala mo pa ba kung anong araw ngayon? Anong araw ba? 3:00 ng hapon. Ang tatlong pamilya, Long, Li, at Song, araw ng kanilang strategic alliance. Oh. Pag-announce nila ng alliance, biglang lumabas ang balita na inaresto si Songqing. Sa tingin mo, ano kaya ang iisipin ng mga Long at Li? Siguradong magiging masaya to. Welcome sa press conference. Ngayon, ang tatlong malalaking grupo ay opisyal na sisirain ang mga hadlang para sa malalim na business cooperation. Ang strategic alliance na pinasimulan ng pamilya Song ay opisyal nang magsisimula ang signing ceremony. Walang problema sa aming mga Long. Walang problema sa Lee Group. Ang tatlong grupo, Long, Li, at Song, ay opisyal na pipirma ngayon sa Strategic Alliance Contract. Ang kooperasyong ito ay babaguhin ang business landscape ng syudad. Buwisit. Nabalitaan mo ba? Kinuha ng inspection team si Songqing. Nabalitaan mo ba? Kinuha ng inspection team si Songqing. Bakit? Lihim na pagkuha ng litrato ng mga VIP. Lumaki na ang issue.
Masyadong matindi ang chismis sa pamilya Song. Kumuha talaga ng litrato si Songqing ng mga VIP. Huwag kang magsalita ng ganyan. Natalo ako ng daan-daang libo sa kasino niya. Sa susunod, hindi na ako magsasalita sa club. Gago. Ang cute talaga ni Songqing. Ang cute talaga ni Jiang Cheng. Ang lupit niya gumalaw. Lolo, ang kapatid ko. Hayaan mo siyang makulong. Ilabas mo siya kapag humupo na ang issue. Sana may umako ng kasalanan niya. Kung hindi lang siya direktang inapo, matagal ko na siyang itinapon. Bagsak ang stock bukas. Kailangan nating pigilan. Nasaan si Yetian? Hindi ba siya kasama mo? Sabi niya pupunta siya sa school. Lagi siyang lumalabas lately. Sabi niya pupunta siya sa school. Lagi siyang lumalabas lately. Kailangan nating bantayan si Yetian. Hindi siya pwedeng mawala sa kontrol natin. Kung hindi, gagalaw ang mga Long at Lee. Naiintindihan mo ba? Opo. Matandang Song. Pati langit kakampi ko. Ano naman kung may alliance kayo? Bumagsak din kayo, di ba? Kapag lumabas ang balitang ito, siguradong bagsak ang stock nyo bukas. Boss Jiang. Siguradong pagtatakpan ito ng pamilya Song. May kailangan ba akong gawin? Boss Jiang. Siguradong pagtatakpan ito ng pamilya Song. May kailangan ba akong gawin? Hindi na kailangan. Hindi may iligtas ng pamilya Song si Songqing ngayon. Talaga ba? Hindi siya kayang iligtas ng pamilya Song. Kung sayo lang aasa. Kahit paano, hayaan na lang siya. Makukulong lang siya ng ilang araw. Tama ka. Ang pamilya Song ang may hawak. Kung magmamatigas siya, siguradong kailangan siyang pagbigyan. Kung wala akong itinagong alas. Saan galing ang ebidensya noong gabing iyon? Inumin mo. Ito ang 80 milyon na hinihingi mo. Nasa likod ng card ang password. Huwag mag-alala, Master Song. Siguradong magagawa ko ito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong akuin ang kasalanan ni Chinga, tutulungan ka naming ipaglaban ang pinakamababang parusa. Kukuha kami ng pinakamagaling na abogado. Salamat sa inyong buong pamilya, basta hindi habang buhay na pagkakakulong. Magpapasalamat na ako ng lubos. Salamat, Master Song. Siguradong aayusin ko ang lahat ng maayos. Salamat, Master Song. Siguradong aayusin ko ang lahat ng maayos. Ilang taon na akong gumagawa ng maruming trabaho para sa kanya. Kapag may nangyari, ako ang sasalo. Paglabas ko, paano niya ako maaalala? Mabuti na lang, natulog ako sa babae niya. Paglabas ko, magiging tatay na rin ako. Sige na. Bumaba ka na at maghintay ng abiso. Sige, aalis na ako. Anong kalokohan ito? Bilisan mong ayusin ang pagtakas ng asawa mo. Inayos na ni Young Master Jiang ang pagtakas ng mga magulang ko. Pagkatapos ng 3 buwan, magre-retiro na ako dala ang pera, at magiging tatay pa. Ang pamilya Song, sa huli, wala na ring kwenta. Isang pangunahing empleyado ni Songqing, may dalang sapat na ebidensya, upang mag-report ng may pangalan sa inspection team, tungkol sa mga krimen ni Songqing. Paglabas ng balitang ito, nayanig ang buong high society ng Mudu. Nakakainis. Bakit umabot sa ganito ang sitwasyon? Lolo, hindi ngayon ang oras para magalit. Ang walang hiyang Li Ruin na ito, naglakas loob na suwayin ang utos ko, at sumuko para isumbong si Chinga. Hanapin ang pamilya niya. Sisirain ko ang buong pamilya niya. Gumamit siya ng espesyal na paraan, para burahin ang impormasyon ng pamilya niya. Hindi ko mahanap. At saka,
Isang babae ng nakababata kong kapatid. Tinangay din niya. Walang hiyang hayop. Naglakas loob na lokohin ang pamilya Songko. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin paglabas niya. Kung hindi, mamamatay siya. At si Ye Tian. Naglakas loob na pagtaksilan ako. Hindi rin siya makakaligtas. Sumali si Ye Tian kay Luo Lizzie. Hindi natin siya basta-basta magagalaw. Ito kasing si Jiang Cheng. Mula nang mabankrupt siya, at muling lumitaw. Lagi na lang minalas ang pamilya Song natin. Hindi ko rin alam kung saan natin siya nasaktan.